Diriwang ng Ibon Ebon Festival sa Candaba, Pampanga. Tampok hindi lang ang iba't ibang uri ng ibon, kundi pati ang ebon o itlog. Yan ang tinutukan ni Micaela Papa. Mga taong hugis ibon na animoy itik kung sumayaw. Sila ang bumida sa ika-4 na Ibon Ebon Festival sa Candaba, Pampanga. Bidawin sa pista ang ebon o itlog na sumasagisag sa malakas na industriya ng itikan sa bayan. Kasamang ipinagdiriwang ang mahigit 126 na species ng migratory bird sa Candaba na dumadayo sa wetlands mula Oktubre hanggang Pebrero. Kaya naman paborito raw ito ng mga birdwatcher. Because of this festival, maraming LGU na ang nagkaroon ng awareness ngayon paano proteksyonan itong ating mga wild birds. Pagkatapos ng 2 araw na street parade, nagpalipad ng mga saranggola na hugis ibon. Ibinidawin sa pista ang ibang produkto ng Candaba tulad ng pakwan, mais at Thailand lotus. Bukod sa pagpapakita ng yaman ng bayan, gustong iparating ng pamahalaan ng Candaba ang kahalagahan ng kalikasan at ipagpatuloy ang pagbabantay sa katubigan na tahanan ng mga ibon. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Nakunan din ng ating Youth Scooper ang Ibon Ebon Festival. Ayon kay Youth Scooper Emmanuel Francisco, nais nilang ipromote ang kanilang produktong itlog na sa salitang Kapampangan ay ebon. Isang aksidente naman po ang nagganap o nakuna ni Youth Scooper Jerry Nudo sa Manawag, Pangasinan. Patay ang lalaking sakay ng motorsiklo matapos mabangga at makaladkad ng isang truck. Tumakas ang driver ng truck pero hinabol siya ng mga saksi. Nahuli rin siya ng mga otoridad bandang uli. Pwede rin po kayo magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga Youth Scooper, yun lamang po mga video at litratong pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Mataas pa rin ang tensyon sa Egypt kung saan 12 araw nang nagpoprotesta ang mga kontra sa patuloy na panunungkulan ni President Hosni Mubarak. Ang Philippine Embassy sa Cairo tiniyak na ligtas ang lahat ng mga Pinoy sa Egypt, bagamat may ilang apektado ng gulo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tahimik ang Tahrir Square sa Cairo, Egypt sa pagsikat ng araw kanina. Pero baka sa matinding pinsalang dulot ng mga kaguluhan itong mga nagdaang araw. Libo-libong kontra kay President Hosni Mubarak ang nagmarcha pa rin sa kalsada para hilingin ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Pero kaninang madaling araw, sumiklab muli ang gulo. Ayon sa isang rallyista, pilit daw kasing pinaghihiwalay ng militar ang mga pro at anti-Mubarak. Kaya muli na namang nagkabatuhan. Hindi pa matiyak kung may nasawi sa insidente, pero marami na naman ang sugatan. Kaya patuloy ang pag-iikot ng mga sundalo. Sa kabila ng mga kaguluhan, kapituko pa rin si Mubarak. Tiniyak naman ng Philippine Embassy na ligtas ang lahat ng Pilipino sa Egypt. May ilang inilikas na. Mahusay naman ho yung lagay nila. Actually, nag-prepare nga kami for all eventualities. Meron pa kaming funds para sa pagkain just in case may matrap na Pilipino, pero wala namang... Maging ang ilang Pinoy na naninirahan sa mga probinsya sa Egypt, kinumpirmang maayos ang kanilang lagay. Tahimik pa naman yung paligid, parang normal pa rin naman. Pero ang mga nasa mismong sentro ng gulo sa Tahrir Square, problemado. Si Edwin Jeffrey Agabaw, hindi na raw nakalalabas ng bahay. 6 na araw na rin daw siyang hindi nakakapasok sa pinagtatrabahuhang hotel. Inaalala rin niya ang 8 buwang buntis na misis at 4 na taong gulang na anak. So last time nag-inquire ako sa embassy kasi gusto ko na sana umuwi kaso hindi naman nila ako masagot kung pasasakayin ba yung asawa ko sa eroplano kasi nga 8 months na buntis. So sabi nila, tatawag sila uli kaso wala na, hindi na sila tumawag. Ayon kay Ambassador Maglaya, hindi raw niya alam ang tungkol kay Edwin. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Ilang rally ang idinaos sa iba't ibang panig ng mundo bilang suporta sa panawagang bumaba na sa pwesto si Hosni Mubarak. Pati ang ilang Egyptian na naninirahan dito sa Pilipinas, nakiisa. Nakatutok si Micaela Papa. Kaguluhan, karahasan at mahigit 150 taong patay.
Ito ang mga eksenang pinapanood ng mga Egyptian na sina Bassem Ghanem at Ali Abdu ng Egyptian Community Association. Bagaman mahigit 20 taon nang naninirahan sa Pilipinas, apektado raw sila ng mga nangyayari sa kanilang bansa, lalo pat nananatili pa rin doon ang kanilang mga kaanak. Pero tulad ng mga nakikipaglaban sa Egypt, giit din nila na mapatalsik si President Hosni Mubarak na 30 taon nang nasa pwesto. President Mubarak, he has to step down to as I told you, for the stability of the country. The power of the population in any part in the world more than even Otumba. The power of the population nobody can put down and can take it. No, if the population want, so they will success. Lubhang mahirap daw sa ilalim ng pamumuno ni Mubarak. Lagi raw pabor sa dayuhang interes ang mga polisiya at walang karapatang bumoto at magsalita ng malaya. Mga dahilan kung bakit kaunti lang daw ang alam ng mundo sa Egypt bago ang mga protesta. At unang pagkakataon daw sa loob ng maraming taon, tila sumisilip ang pag-asa para sa mga Egyptian. Now the Egyptian really, they have the right to be proud by their country. I really like it now. I like to say I am Egyptian. Mensahe naman nila sa kanilang pamilya sa Egypt. I miss you too much first, and I wish you are part of this change and happen to Egypt. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa Chinese New Year, ipinagdiwang din ng mga taga-Bacolod ang Bacolodiat Festival kahapon. Napuno ng tinatayang 10,000 tao ang North Capitol Road. Lahat excited makita ang mga iniidolong Kapuso stars mula sa mga programang Alakdana at I Heart You Pare. Hindi naman sila nabigo dahil present sa Bacolodiat Festival ang mga bida ng pinakabagong drama serye sa hapon na sina Paolo Avellino, Luis de los Reyes at Alden Richards. Thankful ang mga Kapuso stars sa warm welcome ng mga taga-Bacolod. Sobrang excited na po kaming ihain sa inyo ang mas magaganda at mas exciting na mga episodes ng Alakdana. So sana po, abangan nyo po yun. Nang harana pa sina Paolo at Alden ng ilang girls sa audience. Abuti ng mga tala na ako'y sa'yo, kay akin lamang. The Dreams. Matapos kiligin sa boys, pinasaya naman ang mga taga-Bacolod ng mga pare na mare. Nagala Dream Girl sa mga stand-up comedian na sina Jimby, Marla at Julina na kasama sa I Heart You Pare. Grabe naman ang tilian nang umakit na sa stage ang bida ng show na si Ding Dong Dantes. Kay lamig pa ng hangin. Siyempre, hindi nagpahuli ang bagong gay icon na si Regine Velasquez na sinamahan pa ng kanyang fans sa paghataw sa sayaw. So let's dance, let's dance. Come on now, let's dance. Mga bakla sa Monday na ito. Mga bayot. Okay. Ito pong show na ito ay napakasaya. It's a romantic comedy na magugustuhan po ng lahat sa ating pamilya. Natapos ang kasiyahan sa isang magarbong fireworks display. Aubrey Carampel updated sa showbiz happenings. Susunod, ang libro na ginawang high-tech para maengganyo mga bata na magbasa. At concert ng international artist na si Janet Jackson, star-studded. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.